So, ayan, konting kwento po, no? Habang nagpe-prepare po ako ng message ko for today, um, meron na po ako na-prepare. So, nitong week po na to, nangusap po ang Lord, nangungusap yung Lord na parang di ko po matapos yung una kong ginagawa. At nililid ako ng Holy Spirit sa message ko ngayong umaga. So, um, ayun nga po. So, nilid ako ng Lord sa Exodus chapter 16, yung nagreklamo yung mga Israelita sa Panginoon. So, ang title po ng topic natin for today is Turning Our Complaints to Faith and Thanksgiving. So, turning our complaints to faith and thanksgiving. So, ano po ba yung complain or pagrereklamo? Yan. Alam niyo po ba yung pagrereklamo? Sino po dito madalas magreklamo? Sige po, wag na po natin taas yung kamay natin. So, nung ito po yung message na binigay sa akin ng Lord, sabi ko, Lord, kahit ako, guilty po ako dito. So, lahat po tayo, bilang isang tao, may mga pagkakataon po na talaga nagrereklamo po tayo. Amen po ba? May mga maliliit at malalaking, sabihin natin na intentional or unintentionally, nakapagreklamo tayo. Example po, mainit. Papunta ka dito sa church. Minsan mainit. Anong sasabihin? Ang init naman. Di ba po? O kaya naman pag sobra naman ng ulan. Ang ulan naman. So, yun po yung mga reklamo na wala naman po talaga tayong control doon kasi syempre po weather po yun no? So yung response natin doon sa situation, doon po tayo may control. Kunwari po mainit, di po nauso na yung mga, ang tawag dito, mga Jisoo Life po, yung mga electric fan, di ba? At some point, hindi na tayo magreklamo, kumbaga masolusyonan yung nararamdaman natin na init, ganon. So sa ulan naman, or ayun, merong mga solution na para hindi po tayo makapag-response ng, alam niyo po yun, ng mali. Example pa po, traffic. Sino po dito natutuwa pag nata-traffic, papuntang work, papuntang school? Di ba po wala? Ang aga-aga ang traffic naman dito or kung saan man tayo papunta, tapos traffic ka na agad. So, anong pwede natin maging response? Una po, pumasok po tayo ng maaga. Di ba po? Para umabot po tayo dun sa oras ng ating pagpasok. Yun po yung response. Ano pa yung ibang response traffic? Magka-counterflow ako. Ayan. Dito na po tayo nagkakaroon ng parang mali. Kasi mali na po yung naging response natin, di ba po? Dito na nagiging kasalanan, dito na tayo nagkakasala dahil sa pagrereklamo natin. So ano pa po? Ito, bago po ako magpunta doon sa mga Israelita, yung mga makikita natin sa Bible na nag-complain, at some point parang nagko-complain, pero valid naman. Valid na pagko-complain. Sa Lamentations, kung babasahin po natin, di ba po si Prophet Jeremiah, at sa Psalm, may mga psalmist doon na parang kung titingnan, babasahin, parang nagre-reklamo yung tone, pero ang totoo po, nagpo-pour out lang po sila ng sarili nila, ng saloobin nila sa Panginoon, na may pagtitiwala. Ayun po yun, yung kunwari, meron kang sobrang problema, tapos pinu-pour out mo sa Lord, yung Lord, talaga hindi ko na po talaga kaya. Ang hirap na po itong sitwasyon ko, sobrang hirap po, Panginoon. At parang hindi ko na po ito makakayanan. Parang tunog po na nagrereklamo, pero kung titingnan po natin, may complain in a way, pero complain na may hope at may faith. Kasi bakit po? Panginoon, hindi ko na to kaya. Tulungan mo po ako. Gabayan niyo po ako dahil saga ng akin hindi ko kaya. Pero ito po, yung pag-uusapan natin sa Exodus chapter 16. Ito naman po yung mga Israelita na nagre-reklamo na may halong paninisi. At makikita po natin na yung kawalan nila ng pananampalataya. So sige po, simulan na po natin. Buong Exodus chapter 16 po ito. So, yan po, ang mana at mga pugo. So, familiar na po tayo sa Bible story na to. So, sabi dito, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mamamayan ng Israel hanggang sa makarating sila sa ilang ng Zin, na nasa gitna ng Elim at ng Sinai. Nakarating sila roon sa ika-15, araw ng ikalawang buwan, mula nang lumabas sila sa Ehipto. So, cut ko po muna dito. Background of the story, yung mga Israelita,
nasa Egypt sila, tapos pinapahirapan po sila, talagang labor, forced labor po sila, pinapahirapan sila ng Pharaoh. Tapos nagreklamo o nagpray sila sa Lord na tulungan sila. At sa pamamagitan ni Moses, ayun, 'di ba? Ano sabi ni Moses sa Pharaoh? Sabi ng Panginoon kay Moises, lumapit ka sa Pharaoh, kausapin mo siya at sabihin mo na pakawalan. Kasi ginagawang servant, pakawalan mo ang aking let my people go, sabi niya. So, yun. Ito po yung kwento na to nung nanalangin si Moises, hinati niya yung dagat, nahati po. Tapos dumaan yung mga Israelita. At yung mga Pharaoh, pat kasama yung mga humabol sa kanila ng mga yung mga soldier ng Pharaoh, di ba po, nalunod. Nalunod dun sa dagat. So, after 2 months, wala pang 3 months po, kung titingnan po natin ngayon, wala pang 3 buwan, less than 3 months, yun. Ito na, doon sa ilang, nagreklamo na sila after less than 3 months, nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, kahit paano'y, nakakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala nyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. So ito po yung reklamo na pag-uusapan natin. So how can we turn our complaints to God sa faith and thanksgiving? So pag-aralan natin yung reklamo ng mga Israelita, no? Actually, hindi naman po talaga sila kay Moises at kung babasahin po natin yung Exodus 16, hindi sila kay Moises at kay Aaron lang nagrereklamo. Ano sabi ni Moses? Hindi kayo sa akin nagrereklamo. Ano bang magagawa ko? Sa Diyos kayo nagrereklamo. At hindi sa akin na isang tao. Tapos, makikita natin dito na fresh pa yung miracle na ginawa ng Lord sa kanila. Tapos ito na yung naging response nila. Sila ay nagreklamo. So, kung titingnan natin dito, kung titingnan natin yung state of the heart ng mga Israelites, makikita po natin na yung complaint, kaya sila nagko-complain due to lack of faith. So, complaining is not trusting the plans of the Lord. Kaya magkakaroon ng ganong complaint kasi hindi po tayo nagtitiwala sa Panginoon at sa kanyang mga plano sa atin. So, para maiwasan po natin yung ganon, how can we turn our complaints to faith and thanksgiving? So, number 1, letter A, let us remember all the good things that He did for you. Remember all the good things that He did for you. Isang bagay po na hindi ginawa ng mga Israelita, ang bilis po nilang makalimot. Wala pa pong 3 buwan, nakalimutan na po nila yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila sa Ehipto. Parang mas gusto pa po nila, di ba ano sabi nila, mabuti pang iniwan nyo na lang kami sa Ehipto, at least doon nakakakain kami ng karne at ng pagkain. So, ang pinoproblema kasi nila ngayon is, syempre bilang tao, nagugutom sila. Pero instead na makita nila yung kalakihan ng Panginoon na nagtawid sa kanila sa dagat, mas nakita nila yung problema at nagreklamo sila na hindi nila parang na-realize na natawid nga ako ng Lord doon naalis niya nga ako doon What more itong pagkain na, kung titingnan natin, parang basic needs po, no? Parang, kung titingnan po natin, kung malaki yung faith na meron sila sa Lord, makikita na, di sila magre-reklamo, kundi mananalangin sila na, Lord, kayang-kaya mo to, pagkain, na ano niyo po nga kami, di ba? Yung parting of the sea, isa sa mga, kung makikita po natin, talagang miracle ng Lord sa Bible. Imagine niyo na po, talagang kung i-imagine din natin, paano mangyayari yan, di ba po? Tanging ang kapower lang ng Lord yung makakagawa. Nun sila, first hand po nilang nakita yun. Di ba po, imagine mo, first hand pinakita ng Lord sa kanila yun, pero nakalimutan nila. Nakalimutan po nila agad. Sino po dito madbalis makalimot? Mabilis makakalimutin, mga makakalimutin. Yung mga maliliit na bagay po na nakakalimutan, okay lang po yun. Pero wag natin kakalimutan yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Di ba po? Kasi yun yung nagpapatatag ng ating pananampalataya sa Kanya. Example po, may sakit ka ngayon, kunwari. Dati di ba napagaling ka na ng Lord? Or yung, kumbaga may reference ka na dati, Lord, pinagaling mo ako, alam ko ngayon.
walang imposible sa'yo, papagalingin mo pa rin ako. Kasi anong sabi sa Hebrews 13 verse 8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Panghawakan po natin. Kung sino siya noon, kung paano siya kabuti sa atin noon, gaano siya ka-faithful sa atin noon, ngayon at bukas, ganun pa rin po siya. Hindi siya yung unchanging nature of God. Hindi siya nagbabago. Yung tao nagbabago eh. Ngayon, di ba, may masaya ka, ganun. O mood na mood ka. Energetic ka sa minsan bukas, di ba? Okay, mga babae, di ba, hormones, mga ganun. Naiiba, di ba? Mabilis na magbago, pati isip, mabilis na magbago. Pero ang Lord, hindi, sige, mabait ako sa iyo ngayon, bukas. Pwedeng hindi. Hindi siya ganun. Ano siya, He is unchangeable. So, mapangahawakan natin na yung Diyos na meron tayo ay hindi nagbabago at hindi rin pabago-bago ng isip at damdamin. Isang bagay na hindi nakita ng mga Israelita, yung pagmamahal sa kanila ng Panginoon. Kasi, imagine, hirap na hirap sila dun sa sa Ehipto eh. Pagod na pagod sila. Parang mas gusto pa nila dun na hindi sila sanay magpahinga. Yun pala yung isang term sa mga Israelites doon. Hindi sila nasanay magpahinga. Kaya, parang, alam mo yon, sila sanay sila na nagtatrabaho sila. So, at some point, makikita natin dito na okay pa doon. Parang may halong, dapat Lord, di mo na lang ako dinala dito. Di ba naninisi yung tone nila eh. Doon na lang ako eh. So, hindi nila nakita yung pag-ibig ng Lord sa kanila na, hindi nyo ba nakikita, mga anak, sabi ng Lord, dito ko kayo dadalin. Ito yung promised land, hindi nyo nakikita yun. Kung baga nasa journey pa lang kayo, nagre-reklamo na kayo. Ano ba yung pupuntahan nyo, di ba? Yung promised land, yung Kanaan. Doon, hindi nila nakikita yung, kumbaga, lang sila, nagpo-focus lang sila sa problema nila ngayon. Hindi nila, wala silang hope in the future kasi nga, they have lack of faith. So, yung complaints nila ay due to lack of faith and trust sa Panginoon. Sana po matuto tayo po sa mga Israelita na hindi na natin sila gayahin. Na tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon at alalahanin natin lahat ng mga good things na ginawa niya sa atin. Sige po, proceed po tayo sa Exodus chapter 16 verse 4 to 5. So ano pong sunod na nangyari? So, pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Bawat araw, mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na yon. Sa ganitong paraan, masusubok ko kung susundin nila ang mga utos ko. Sabihin mo sa kanila na doblehin nila ang kukunin nilang pagkain tuwing ika-6 na araw ng bawat linggo. So ito yung naging response ng Lord dun sa complaint ng Panginoon. Siyempre, nag-pray si Moises, Lord, na naman sila, nagre-reklamo na naman po sila pagkatapos ng deliverance mo sa kanila dun sa Egypt. Nagre-reklamo sila. At sabi nga ni Moises, hindi kayo sa nagre-reklamo kay Lord. Anong sabi ng Panginoon kay Moises? Makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. So, anong makikita natin? God can provide in a miraculously way. Parang, ito yung miraculous ways ng Lord ng po-provide. Ano sabi niya? Magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. So, gano'n na lang yung ways ng Lord, no? Imagine, magpapaulan siya ng pagkain. Tapos, ito yung pagkasabi niya, meron siyang utos. Sabi niya, manguha sa mga Israelita para sa araw na yun. Kunwari ngayon, Sunday, Monday, yung Monday lang yung kunin. Yun yung order ng Lord. Kumbaga, daily bread. Yung, di ba, nag-preach yung pastora, give us this day our daily bread. Yun yung utos ng Lord. O, ito po, provide ko na sa inyo. Siguro naman, susundin nyo tong, kumbaga, simpleng utos ko. Nakuha lang kayo ng, kung babasahin natin yung Exodus 16, yung kaya nyo lang kainin. Yung sapat lang para sa family nyo at para sa inyo. Tapos yung para lang sa araw na yon. Tapos sa ganitong paraan, sabi ng Lord, masusubok ko kung susundin nila yung utos ko. So may test. Sabi pa ng Lord, sabihin mo sa kanila na tuwing sa ika-6 na araw, doblehin nila yung kukunin para sa araw ng ika-7 araw, rest day. Kumbaga, Lord's Day ito. Ano yung order ng Lord? Kukunin yung bawat
yung pagkain sa araw lang na ngayon, pero yung sa ika-6 na araw, doblihin. Para pagdating daw po ng ika-7th day, hindi na magpapaulan yung Lord at rest day nila. Since hindi sila sanay magpahinga, di ba po, itong mga Israelita, tingnan natin kung ano yung naging response nila sa utos ng Lord. Imagine, provide na ng Lord yung prayer, yung food nila. For 40 years po itong pinag-uusapan natin. 40 years in the wilderness, nagpaulan, nagpo-provide yung Lord ng pagkain para sa kanila. So, number 2 point ko po. So, how can we turn our complaints to faith and thanksgiving? Number 2, letter B, believe that He is the source of everything. So, believe that He is the source of everything. So, yung mga complaints po natin sa Lord, ma-overcome natin at magre-result sa pananampalataya at pagpapasalamat kung maniniwala tayo ng lahat ng ito ay sa Panginoon, that He is the source of everything. Isang bagay din na nakita natin sa Israelita na parang hindi pa nila naintindihan yun nung time na yun kasi nagrereklamo nga sila na wala kaming makain. Hindi nila na-realize na kayang i-provide ng Lord yun. Kumbaga, kung titingnan nga natin, maliit na bagay kasi food eh. Pero yung malaking bagay na ginawa sa kanila, yun nga nakalimutan nila. So, if this is clear to us, kung malinaw sa atin na ang Panginoon ang source ng lahat ng ito, hindi tayo magko-complain sa Lord. Kasi naniniwala tayo that He will provide. Siya ay magpo-provide sa atin. So, siyempre po, bawat isa sa atin may mga pangangailangan, di ba po? Sino dito may mga prayer request, di ba po, sa Lord? Na meron tayong mga prayer sa Lord. And we believe na diringgin ng Panginoon yun ayon sa kanyang kalooban. Naniniwala tayo na siya yung source ng lahat ng ito. Anong sabi sa Deuteronomy 10 verse 14? Everything belongs to the Lord your God, not only the earth and everything on it, but also the sky and the highest heavens. Mahalaga po na malinaw po sa atin yun na hindi po tayo yung, kung ano man po yung meron tayo, hindi po talaga sa atin yun. No? Kumbaga, hindi tayo yung, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon na, magaling ako masipag ako ano akong empleyado Kumbaga, talagang pinaghirapan ko to kumbaga ganon. Pero makikita po natin na ang Lord ang nagbigay sa iyo ng kakayahan, ng mga gift, ng mga resources para, 'di ba? Siya ay nag-bless ng iyong mga kamay para magkaroon ka niyan. At marapat lang na ibalik sa kanya yung pasasalamat at pagsambay. The glory is not due to you but due to Him, 'di ba? We will ano man yung meron tayo, ano man yung mga victories na meron tayo, we will always bring back the glory to the Lord because He is the source of everything. Wala tayong mapagmamalaki sa Lord, kaya dapat lang na, alam mo yun, we humble ourselves unto God na, ayun nga, saga ng aking Lord, hindi ko po talaga kaya. Ikaw talaga yung nagpapalakas at nagbe-bless sa akin. So, ayan. Basahin pa po natin yung sa Exodus. Ano po yung next dun sa story ng mga Israelites. Ayan. Tingnan natin po kung anong naging response nila dun sa utos ng Lord. Sabi dito, kaya nanguha ang mga Israelita ng pagkaing ito. Marami ang kinuha ng iba, habang iba naman ay kaunti lang. Nang takali nila ito, isang salop ang nakuha ng bawat tao. Ang nagtitipon ng marami ay hindi sumobra, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Tamang-tama lang ang nakuha ng bawat isa. Sinabi ni Moises sa kanila, huwag magtitira nito para sa susunod na araw. Pero ang iba sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Nagtira pa sila para sa susunod na araw. Pero inuod ito at bumaho. Kaya nagalit si Moises sa kanila. So anong utos ng Lord? Kumuha ka lang for that day. At on the 6th day, doblihin mo para sa 7th day, rest day ka. Anong ginawa ng mga Israelita? Ayan, makikita natin yung disobedience nila. Yung iba, kumuha lang ng, alam mo yun, yung sakto lang para sa pamilya nila Siyempre, alam mo naman kasi nagtitiwala ka na bukas, magbibigay pa naman yung Lord Yun yung sabi niya So mag-o-obey ako. Yung iba, nag-alala. Natakot magutom. Sige, yung iba,
parang mauubusan, ang daming kinuha. Pero nung sinukat, pantay-pantay lang sila, no? Kasi, siguro sabi ng Lord, ang kulit ng mga to. Di ba? Parang may discontentment. Tapos, makikita natin talaga yung state of, yung heart nila na, ayun nga, medyo makulit talaga sila, no? Kung babasahin talaga natin yung history ng mga Israelites. Pero nung sinukat, tamang-tama lang ang nakuha ng bawat isa. So, kala mo makakaisa ka sa iba, no? Nung sinukat, ang galing, pantay-pantay lang. So, sabi ni Moises sa kanila, huwag na kayo magtitira para sa susunod na araw. Pero yung iba, siguro baka bukas wala na naman kaming kakainin. Lack of faith na naman to. Baka magutom na naman kami, puro ganun, di ba? Walang faith. So, anong ginawa nila? Hindi sila nakinig kay Moises. Nagtira sila para sa susunod na araw. Anong nangyari sa tinira nila? Inuod at bumaho. Hindi nila napakinabangan. Kaya nagalit si Moises sa kanila. Sabi ni Moises, Lord, ano ba itong mga to? Ano ba yung mga Israelites? Leader si Moises. Paano kung ganun yung mga nililid mo, no? Makukulit. Pastora. Hindi, joke lang. Lord, di ba po, yung si Moises naman, pag dumatawag yung sa Lord, hindi siya nagre-reklamo. Kung ganun sila ka-close. Talagang sinasabi niya, Lord, ang kukulit. Di ba? Tingnan mo, nasira lang, inuod, binaw, hindi nyo napakinabangan. Di ba? So ano makikita natin? Number 1, disobedience. Simpleng utos ng Lord, hindi nila sinusunod. Pangalawa, discontentment. Bakit parang sinabi ng Lord, bukas provide ko Tapos nanguha ka pa, parang inisahan mo pa yung iba. Ano pa? Worrying. Worrying about tomorrow. Anong ibig sabihin nun? Baka bukas wala. So, hindi sila naniwala doon sa sinabi ng Lord na araw-araw akong magpo-provide. Hindi malinaw sa kanila yung point number 2 natin na He is our provider, that He is our source, the source of everything. Yun yung hindi nila tinake heart. So, anong naging result? Wala. Nasira. Di ba? Inuod. Nagalit pa sa kanila si Moises, di ba? Na-reveal pa yung laman ng heart nila na hindi pa sila ganun nagtitiwala sa Lord. So, anong matututunan natin dito? Ito po yung point ko, letter C. So, how can we turn our complaints to faith and thanksgiving? Anong sabi ng Lord? Do not worry about tomorrow. Isang bagay na ginawa ng mga Israelita, nag-alala. Huwag nga mangunguha para bukas nangunguha pa rin. Minsan tayo ganun. Minsan, yung thinking natin, nasa December na, ano kayang gagawin namin sa Pasko? Baka wala kaming budget. Or nasa next year. Paano kayang diba, first quarter pa lang, paano kayang pang-enroll ng anak ko sa susunod na taon? Ang advance, ewan ko kung ganun, mga nanay lang po ba yung ganun? Mga ganun, yung medyo advance mag-isip, no? Binibigyan ng alalahanin yung sarili. Parang binibigyan ng problema, kahit hindi pa problema. Ba't napakinggan ko rin, bakit pinoproblema mo yung bukas? Hayaan mo siyang mamroblema sa sarili niya, di ba ganun? Yun naman yung nasusulat sa Bible. Ba't nga ba natin pinoproblema yung bukas? Hindi nga natin alam kung bukas, buhay pa tayo. Di ba? Isang bagay na matututunan natin, yung buhay natin, hindi mo alam. Baka bukas, hindi na tayo buhay. Hindi natin masasabi kasi ang Lord lang nakakaalam nun. Kaya anong magagawa natin sa bawat araw? Let's rejoice each day. Thank God. Nabuhay ka pa. Lord, what do you want me to do for your glory ngayong araw na to? Kasi baka bukas, hindi ko na, di ba? Last ko na pala to. Hindi natin kasi, isang bagay na na-realize ko nung inaaral ko to, hindi ko pala talaga, kumbaga minsan alam naman natin to pero kapag nare-remind tayo, malaalala natin, hindi ko pala talaga hawak ang buhay ko, miskin ang pamilya ko. Alam mo yun, dadaling ka ng Lord sa point of surrender na, Lord, wala talaga ako apart from you. I am nothing apart from you. Alam mo yun, wala ako kung di dahil sa'yo. So, yun yung maging heart natin na as if parang hawak natin yung bukas. No? Dami mong plano. Ganito, ganyan. Gusto ko yan. There's no wrong in planning po. Pero, when we plan for our family, sabayan po natin ng prayer, na hindi tayo po nagdi-depend lang sa sarili natin. Na, Lord, ito po yung mga plans namin for our family, for the church, di ba po? Pag mga January, may mga vision tayo, may mga planning for the church, at nilalatag natin sa paanan ng Panginoon para humingi tayo ng tulong. Hindi po dahil kaya nating
igawin po yung, kundi hinihingi natin yung tulong ng Panginoon patungkol doon. Amen po ba? So yun, ang sabi, do not worry about tomorrow. So, ano sabi ng Lord? Araw-araw. Iniisip ko, ba't kaya araw-araw magpapaulan si Lord? Pwede namang parang nag-grocery lang, di ba? Monthly or weekly, di ba? Ito yung pagkain niya ngayong week. Hindi, araw-araw talaga. Tapos kung i-imagine niyo po, umuulan. Yung umuulan, sige, imaginein po natin, ng tinapay, may puti-puti na parang ulan. Tapos nung nakita ng mga Israelites, ano tong mga to? Ang tinawag nga nila doon, ano to? Parang, kasi di ba ano pangalan? Sinabi ni Moises, pinangalanan nila yun na mana. So, yun yung tinapay. Ayun yung tinapay na kakainin nila. Tapos sa gabi, di ba, magpo-provide yung Lord ng karne. So, ano matututunan natin sa araw-araw na pagpo-provide ng Lord? Our daily dependence to God. Araw-araw tayo magsusurrender sa Panginoon. Yan, kasi minsan, nakakalimutan na natin na i-acknowledge yung Lord sa bawat araw. Nakakalimutan na. Kasi, di ba, busy, ang bilis ng facing ng araw. Pagising mo, kunwari working, ligo na, ligo. Tapos kain, tapos alis ka na. Nakalimutan mo na. Parang nakakalimutan na natin yung Lord. Sa umpisa pa lang, sa sobrang dami ng kaabalahan. Pag uwi mo naman, pagod ka na. Ganon, di ba? Ang dami mo na ring mga tasks, tulog ka na. Tapos na yung araw. So, ano matututunan natin? That let acknowledge and let acknowledge God each day, every day. Di ba nga, ina-encourage tayo ni Pastora na pagkagising natin sa umaga, maglaan tayo ng, yung di ka pa kumakain, mag-devotion ka na sa Lord. Di ba? Kumbaga, through that, ina-acknowledge mo na, thank you Lord for this day. Thank you for giving me another life. Thank you Lord that buhay pa ako, malakas pa ako, wala akong sakit at karamdaman. Salamat sa aking pamilya. At pinapanalangin ko, Panginoon, na gabayan mo kami, gabayan mo aking mga anak, ganon, aking asawa, gabayan mo kami sa buong araw na to. Mabring back namin yung glory sa'yo, kung ano man yung ginagawa namin. Nag-aaral ka man, estudyante, nagtatrabaho, nasa bahay, di ba po? Kung ano man yung ginagawa natin, let's depend on God each day. Kahit pa, saan tayo dinala ng Lord. Kaya nga, sabi doon kaya nga daily bread, di ba? Araw-araw po. So, ayun yung natutunan natin. So, anong sabi sa Matthew? Ito, medyo familiar na sa atin tong verse na to. Matthew 6, verse 31 to 34. Basahin natin yung buong context kasi ang ganda. Sabi ko, dun dulo na lang kaya yung kunin ko, yung 34. Pero sabi ko, hindi, maganda talaga hanggang mula 31. So, ano sabi dito? So, don't worry about these things. What will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominates the thoughts of unbelievers. But your Heavenly Father already knows all your needs. Sige, cut ko po muna doon. Ano sabi doon? Don't worry about, wag nating pag-aalalahanin, kakainin, iinumin, at daramtin. Di ba nga po, yung mga, anong sabi ng Lord? Yung mga ibon nga, di ba? Hindi sila namang problema sa kakainin nila. Yung mga bulaklak, hindi sila namang problema sa kumbaga ano yung magiging beauty nila kasi create na sila ni Lord na gano'n na maganda So what more tayo na kanyang mga anak? Bakit natin pinoproblema to? Ano sabi doon? These things dominate the thoughts of unbelievers. Di tayo unbelievers. We are children of the Lord. We are believers. So, ano sabi dito? Your Heavenly Father already knows all your needs. Ito yung isang nature ng Panginoon, di ba? Alam niya na agad, kahit hindi pa natin sambitin, hindi pa natin sabihin, alam na agad ng ating Panginoon yung ating mga kailangan. Kaya sabi niya, don't worry. Huwag daw tayong mag-alala. Ano pang sabi dito? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. So, ano sabi? Huwag yun na problemahin yung bukas, hayaan nyo yung bukas mong problema. Sapat na yung, today's trouble is enough for today. So, let's be present yung ngayon. Huwag tayong masyadong nag-aalala or
ayun nga, nag-aalala sa kung anong mangyayari bukas. Kung hindi, ano sabi dito, seek the kingdom of God above all else. Yan, alam na natin to, di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, anong matututunan natin? Sa bawat araw, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, pananalangin, di ba po, pag-attend sa church, di ba, pakikipag-communicate sa mga, sa community, yung nakikipag-fellowship tayo sa mga believers, dito lumalakas yung ating pananampalataya. So, mahirap po na ma-overcome yung habit ng pag-aalala kung di po tayo nagbabasa ng Bible. Kasi, di ba, yung enemy is, puro lie yung i-instill niya sa isip natin eh. Alam naman natin that God will provide, pero kung hindi tayo nagdidepend sa Lord daily, anong sasabihin ng kaaway? Sige, mag-work ka pa ng work. Kulang pa yan. Kukulangin kayo niyan pa. Yung binabaliktad niya yung katotohanan eh. Hindi yan magkakasya sa inyo. So ikaw naman to, sige, 'di ba? Na-busy ka na talaga kasi sabi ng imbis na panghawakan natin yung sinabi ng Lord na He is the source of everything at siya yung magpo-provide. Dahil sa hindi natin pinapalakas hindi tayo nagdidepend sa Lord at pinapalakas yung ating buhay spiritual, ano nangyayari? Mas naririnig natin yung ibang boses. Mahirap po yun. Iba yung naririnig natin, yung puro lies. Ayun. So, ayun, wag po natin kakalimutan yung mga bagay na makakatulong sa atin para lumakas yung ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, ayan, mabilis lang po ito. So, ano sabi? How can we turn our complaints to faith and thanksgiving? Do not worry about tomorrow. So, conclusion na po ako, syempre, following Jesus' example. So, instead of, syempre, hindi naman natin follow yung pagrereklamo ng Israelites. So, gagayahin natin, i-follow natin yung example ni Jesus. Si Jesus, He is God. Sinless, faultless, di ba po? Pero, when He prayed in Gethsemane, ito na yung malapit na siyang hulihin ng mga soldiers at malapit na dumating yung pag-crucify sa Kanya eh. Alam naman ng Lord yun. Alam ni Jesus yun na kailangan mapangyari talaga yun. Pero, di ba po, nagkatawang tao siya, And when He prayed in Gethsemane, He submitted to the will of the Father and trust Him. Anong sabi ng Lord ni Jesus sa Father? Father, if you are willing, di ba, take this cup of suffering from me. Kasi syempre, nahirap na siya. Kung example nga daw po, yung pagpipray ni Jesus, talagang pawis na siya na, hindi ko ma-explain yung sobrang pagtangis ba yun? Yung talagang, parang dugo na yung, talagang nagpipray siya kasi alam niya na nalalapit na eh. So, nagpray siya na, di ba, God siya. Kumbaga, Lord ako, I have all the rights na, parang, pwede rin siya mag-complain sa Lord na wag ko ng ang hirap, parang ganon, di ba po? Pero, despite that, hindi nakita natin na, ano sabi ng Lord? Ano sabi ni Jesus? Father, if you were willing, please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will to be done and not mine. Anong makikita natin kay Jesus? Qualified siya to complain to God Pero hindi, ano sabi niya? Not my will, but your wills to be done. Si Jesus, He experienced all the hardships kasi nagkatawang tao siya but hindi siya, di ba nga, hindi siya nagkasala, He didn't complain, and hindi siya nagkasala. So, sa mga pagkakataon na feeling natin hindi tayo naiintindihan ni Jesus, naiintindihan niya tayo kasi dinanas niya So, naiintindihan ka ng Lord dahil naranasan niya. Kumbaga, first hand niyang naranasan yung mga pagsubok, di ba, yung struggles. So parang pag-feeling mo na, Lord, di mo naman ako naiintindihan Dito sa pagsubok na meron ako makikita po natin dito na naiintindihan tayo ng Lord. And si Jesus, kahit na God siya, He submitted to the will
of the Father. Wag, hindi ang kalooban ko, Panginoon, kundi ang kalooban mo. Anong naging result? Anong naging result nung pagsunod ng Panginoon? Di ba yung mga Israelites, disobedient sila. Si Jesus naman, sumunod siya, nag-submit siya, despite of Him being God. What's the result? Salvation of all who believes in Him. Kundi sumunod ang Lord, paano na lang po tayo, di ba po ba? So, ang result of salvation of all who believes in Him. So, yun, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. So how can we overcome the habit of complaining? Unang-una po, kapag wala naman po tayong talagang, kumbaga, magagawa, di ba nga, natutunan ko din sa mga preaching na, better na, tahimik na lang po tayo, no? Kunwari, nagre-reklamo ka, kunwari, sa tao, wala naman din siyang magagawa. E di, instead na mag-complain po tayo, tahimik na lang po tayo, and mag-pray po tayo. Parang gano'n. Kunwari, ang haba ng pila, anong gagawin po natin? Mahaba po talaga yung pila. Instead na mag-complain tayo dun sa mga tao, wala naman po tayong magagawa. Though, iba rin po yung pagko-complain sa Panginoon, no? Kasi sabi dito, complaining is not trusting His plan. It is a sign of a lack of faith. Yung complaining din po is a result of ungratefulness. Alam mo yung pag wala kang joyful spirit, yung hindi ka, ungrateful, yung hindi ka, wala kang ganun, hindi ka mahilig magpasalamat, parang, nagiging, ang kabaliktaran ng mapagpasalamat ay, mareklamo, di ba po, reklamador, parang ganun. So, instead of complaining, yun nga, let's remember yung mga good things ng Lord na ginawa sa atin at patuloy na ginagawa at magpasalamat tayo. Kapag po practice na po natin yung habit of, thanksgiving, yung mahilig kang magpasalamat sa Panginoon, mapapansin nyo po, bihira na po kayong mapakinggan ng pagrereklamo or mga kahit yung mga words na, alam mo yun, yung negative. Kasi yung fruit of the Spirit, lumalabas na eh. Di ba po sa fruit of the Spirit, wala naman po doon yung complaining eh. Patience nga yung nandun, di ba? Thanksgiving. Makikita natin na the more na mas nagiging mapagpasalamat tayo, the more na nawawala na yung habit natin ng pagrereklamo. And, ayun nga, let's seek God and He will manifest Himself to us. The more na nagsinisik natin yung Panginoon, naglalaan tayo ng oras sa Kanya, the more na nagpapakilala yung Lord sa atin. Kasi, oo, sinasabi dito, pinipreach na provider siya, pero na siya yung source of everything, pero hindi naman natin tinitake heart. Kaya kapag dumadating sa atin yung mga pagsubok, parang hindi natin naaalala na He is the one who provides. So, ayun po. So, anong application po natin? So, ano ang ginagawa natin kapag nangangailangan tayo? Tayo ba ay nagrereklamo o tayo ay nagtitiwala sa Kanyang plano? So, yan, ito na po yung tanong na iiwan ko sa bawat isa sa atin. Siyempre, bawat isa po sa atin ay may panalangin, may mga pangangailangan na nilalapit sa Panginoon. Ano yung nagiging response natin? Nagrereklamo ba tayo sa Lord? Lord, ang hirap naman itong pagsubok na to. Dapat, parang yung gano'n, yung marunong pa tayo sa Lord. May mga gano'n na, kung ginawa ko na lang yung gusto ko, baka mas okay pa. Parang mas marunong tayo sa Lord. Tayo ba ay nagrereklamo o tayo ay nagtitiwala sa Kanyang plano? Na He will provide for our needs, di ba? And He is the source of everything. So, ito po yung huling verse natin sa 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18. So, dito na po ako mag-e-end mo. So, sabi dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstance, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, in good and bad times, syempre, ganun po yung buhay Kristiyano. Hindi po totoo yung pag-Kristiyano ka na, walang problema, walang struggle. Hindi po totoo yung ganun. Dahil kapag Christian na tayo, makikita natin na may mga ganong circumstance doon. May mga iba-ibang circumstance ang buhay. Minsan, in good. At minsan, talagang dumadaan po tayo sa subok. At katulad ng mga Israelita, tinitest po tayo ng Panginoon kung susunod tayo sa Kanya.
So, anong sabi doon? In good and bad times, rejoice. Rejoice always. Sunod, pray. Continually po, every day. Di ba po, magmanalangin tayo. And give thanks in all circumstance. Anong sinabi pag in all circumstance? Kahit ano pong sitwasyon, nasa pagsubok ka man, nasa banig ka man ng karamdaman, nasa blessing ka man, kumbaga binibless ka ng Lord, magpasalamat tayo sa Kanya. At anong huli? For this is God's will for you in Christ Jesus. So ito yung kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, ayun po, how can we turn our complaints to faith and thanksgiving? So kung ngayon man po meron tayong mga complaints, no, ngayon po, panalangin po natin, isurrender po natin sa Panginoon at dalangin natin na mapalitan ito ng pananampalataya at pagpapasalamat sa Kanya.